Alright, maayong buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Kami na usab ang inyong mga higala sa kahanginan ug kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Pastor Michelle, kauban nato karon si Pastor Andro, Evangelist Maven ug sa kanunay ang maghatag sa atong espirituhanong pagkaon nining sayo sa kabuntagon, si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Maayong buntag sa tanan. Good morning. And before we start now, I'd like to invite everybody to follow our YouTube channel, Dance Music Generation Official. Dan na doon na po tayo mga manindot nga mga dapit din, pwede kang makadungog ug mga maayong pulong sa Dios. Pastor Michelle, we have Counterflow, Yes. we have CB Church Connect, and we also have Seeps of Scriptures. Kung gusto po sila nga maminaw sa tanan tong mga songs, all of our songs are available in Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Bulunga lamang ang Music Generation. Okay. So ato'y great itong mga kuyog dira, Pastor Michelle. Daghan kay tagkuyog diri no, natay 2 million viewers. Ay, wow. Wow. Naa si Derek Cha, mayong buntag Derek Cha, ug si Zion's Vlog. Wow. Mayong buntag. I believe pud Ivan Mab na pay naglantaw nga wala nag-comment. Oh. Comment pud mo diha mga igsuon para mag-greet nato. Napod si Sister Melissa. Sister Melissa sa Good Pikas. morning. Okay. May buntag sa tanan. Akong gihan si Pastor Andro nga mo imulid sa ato ang prayer karon. Hallelujah. Magampo ta mga higala. Buutan, gamhanan na mga amahan. Kami nagapasalamat karong adlaw, karong buntaga amahan. Kami nagaampo kanimo nga ikaw gihapon ang magahatag og kalinaw. Dili lang diri sa tibok Negros Oriental, kundi dili sa tibok Pilipinas. Among giampo kanimo ang tibok Pilipinas amahan nga mamahimo gyang malinawon, taliwala sa mga kontrobersiya nga giatubang karon. Ikaw gayud magapakita sa imong hustisya ngadto sa mga tawo nga nagdestroy sa among kalinaw hinon. Ikaw pod usab ang magaprotektar sa mga peacemakers, sa mga nagdala niini. Ikaw gayud ang magagiya sa among mga baba, sa among mga hunahuna nga kaning mga tawhana mga bag-o gayud pinaagi sa imong pulong. Ikaw gayod ang maghikap kanila nga sila makasabot sa imong pulong, sa imong mga langitnon nga prinsipyo nga unsa day kini kabililhon sa among kinabuhi. Mao kani ang among mga pag-ampo pinaagi diha sa ngalan ni Kristo Jesus uban sa tabang sa panabang sa gahom sa espiritu sa pagkabalaan. Amen. 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 Okay. Ang Dios magapanalangin sa ato ang kabuntagon. Amen. Amen. Mga higala, magasigot kita gikan sa Exodus chapter 10 from verse 21 to 29. Kaya gusto kong basa Evangelist Mav sa English na translation nini. NLT, verse 21. Then the Lord said to Moses, "Lift your hand toward heaven, and the land of Egypt will be covered with darkness so thick you can feel it." So Moses lifted his hand to the sky, and a deep darkness covered the entire land of Egypt for 3 days. During all the time, the people could not see each other, and no one moved. But there was light as usual where the people of Israel lived. Finally, Pharaoh called for Moses. "Go and worship the Lord," he said, "but leave your flocks and herds here. You may even take your little ones with you." "No," Moses said. "You must provide us with the animals for sacrifices and burnt offerings to the Lord our God. All our livestock must go with us. Not a hoof can be left behind. We must choose our sacrifices for the Lord our God from among these animals, and we won't know how we are to worship the Lord until we get there." But the Lord hardened Pharaoh's heart once more, and he would not let them go. "Get out of here!" Pharaoh shouted at Moses. "I'm warning you, never come back to see me again. The day you see my face, you will die." "Very well," Moses replied. "I will never see your face again."
Pero kung basa Pastor Michelle sa Cebuano nga translation. Sige, sa Cebuano nga translation, nagaingon diri. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron maputos sa kangitngit ang tibuok Ehipto. Usa ka kangitngit nga daw mahikap tungod sa kabaga niini. Busag giisa ni Moises ang iyang kamot ug naputos sa bagang kangitngit ang tibuok Ehipto sulod sa 3 ka adlaw. Wala magkinit-anay ang mga Ehiptohanon ug walay migula sa ilang mga balay sulod sa 3 ka adlaw. Apan hayag didto sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita. Gipatawag sa hari si Moises o giingnan, makalakaw na kamo aron pag-alagad sa Ginoo. Makauban kaninyo ang mga babaye ug mga bata. Ang inyo lamang mga karnero, mga kanding ug mga baka maoy ibilin dinhi. Si Moises mitubag, kun mao kana, kamoy maghatag kanamo sa mga mananap nga among ihalad sa Ginoo nga among Dios. Kinahanglan dad-on namo ang tanan namong mga hayop kay magpili kami sa among ihalad sa pagsimba namo sa Ginoo nga among Dios. Sa pagkakaron wala kami masayod unsay among ihalad, masayod ra kami inig-abot namo didto. Gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya sila palakta. Giingnan niya si Moises, pahawa dinhi sa akong atubangan ug ayaw na gayud pagpakita kanako pag-usab kay kun makita ko ikaw pag-usab ipapatay ko ikaw. Si Moises mitubag, matuman ang imong pagbuot, dili na gayud ako magpakita kanimo pag-usab. Mao kato ang pulong sa Dios. Pasado. Kaya ba ingnon yung mga ano pagkita agad ako, patchoy ka ako. Kasi natin di si Moses ginana pasado. Abi ni wala sa. Okay, atong title sa ato ang pagkahisgutan mga igala is Darkness Over Egypt, Light for Israel. So basically, ato ang makita diri ang tulo kasi murag sa Bindoy Evangelism Cornerstone Christian Center. After dili consequences and courage. Sisisi gyapon siya ma'am. Kagahapon na Evangelist Ma'am sa alang sa mga kuan Ma'am sa mga taga Bindoy ug taga dito dool ba yung unsa may mga imbitasyon sa mga taga dito Ma'am. Yes, especially sa mga suki na itong mga tigpaminaw, no, who are looking for a place where they could worship the Lord. Especially nasabta na ito, tinod yung gawas no, musimba sa Dios o gadun na panay nakalakip nga panalangin kanimo. And it's, well, by God's grace, o sa kamaayo sa itong Dios, sa gibutangan ta, o simbahan, dito yun mismo, we have a church building already at Bindoy, no? And you could always join us kung andun na ka sa duol sa Bindoy, no? If you find Dumaguete City, medyo layo siya para kanimo, feel free to join us in CCC. Pwede kang maapil, no? Cornerstone Christian Center. Yes. Dumulog Bindoy. Dumulog Bindoy. Doon lang yung kaya na siya, near na siya sa gasoline Si station. Si Oil. Sea oil. Okay. Salamat Evangelist Ma'am sa gamay You're welcome, insert. Nalimtan nag-gun yun na siya. Announce nila. Anyway. Ang ato ang balik ko na ko, ang ato ang titles ng mensahe karon, Darkness Over Egypt, Light for Israel. Kung alang ko los Egypto, puros kangit-ngit, dari kasi Israel, kayag. So, doon ay consent, consequences, and courage. So, mo ni atong makita sa siyam ka mga bersikulo, makita doon ay pagtugot, doon ay resulta sa kagahi, doon na po ay kaisog. Tulo kasi nanata karon mga higala sa ika-siyam ika-9 naron nga mga hampak even ma'am. Kay unsa ka toy review na to gamay, unsa toy pinakaunang hampak gani nga nadanga na sinati sa Egypt? Well, it was the blood. Ikaduha mao tong mga baki. Ikatulo mao tong mga tagnok. Ikaapat mao tong mga langaw. Kalima mao tong mga livestock pestilence, mga matay nila ang mga hayupan. Kaunom ang mga hubag-hubag na nurok nila. Yun. Ikapito ang nag-ulan og yelo. Ikawalo tong hisgutan to gahapon nga mga dulo ni hugpa sa tibuok Ehipto. Ikasiyam na ron ganang darkness. Kangit-ngit. Salamat sa Ginoo nga
mapagitaon kasunay ang Pilipinas sana ang wa talaga ampo mga higala no nga mga sinatitanda kada kong problema na tabunas kang ngit-ngit ba. Gabisan pag magpasiga kag suga malupigan gid siya sa kangit-ngit ako kinang hadlok na. Tinuod. So kining verses 21 to 29 mga higala, nag-record ni siya si Kasiyam nga climactic moment of the plague of darkness. Ang Egypt is napuno siya og kangit-ngit while Israel, ang mga Israelita nga nasa Goshen, nag-enjoy sila sa continued light sa ilang mga pagpamuyo. So kini nga passage naghatag na siya kalainan between bondage and blessing. Dunay pagka ginapos ug pagka pinalanginan. Dunay panalangin sa mga taga-Israel ug dunay hampak para sa mga taga tinuod nga Ehipto. Dunay kalainan between fear and faith. Dunay kalainan between stubbornness and courage. Dili paliha sa Pastor Andro ang gahi ug ang may kaisog nga gikan sa Dios sa parehas. And kita tagtulo ka mga kamatuoran nga makatabang kanato sa paggiya sa atuang kinabuhi. Na tay masabtan diha nga mahitungod sa realidad sa divine discipline kay mo man ay kasagaran nga dili kayo masabtan sa mga tao ug Kristohanon karon nga mga puyay, mga Christians, mga churches karon nga pangwali puro sa mga tamis-tamis nga mga mensahe, walay mga pagdisiplina kaayo. Mahadlok ang ilang mga preachers, mahadlok ilang mga pastor nga walihan ang ilang mga membro ug mahitungod sa disiplina sa Dios kay basig mamiya og makuhaan sila membro. Ato pong masabtan din ang imperative of wholehearted nga obedience. Ito doon ta dinhi nga kung lang mang musugo ang Dios ato siyang tumanon sa tibok ng kasing-kasing ug ato pod nga makita diri ang tawag sa Dios sa pagka maisugon bisan pag adunay threat sa kamatayon. So ako ang pag-ampo tinguha na ko higala nga lanon kita sa Dios, tultulan kita sa Dios, tabangan kita sa Dios nga makatul sa pagsalig kaniya sa iyang pagkasiya ug mo-surrender ta sa iyang kabubuton ug ato ang ipakita ang ato ang may sugon nga pagsalig ug pagtuo diha sa iyang mga instruction. Unsa gato historical background ni mo na ibad ba with nakarundong pa ka historical background so tay remember ni mo ani. Kining well, Moses was given by God a task or ang taha sa pagpahimo sa mga Israelites nga gawas nun in the bondage of the Egyptians. Ang Exodus man gud mga higala kining narrative ani nakasentro na siya sa medyo kag Exodus nakasentro na siya sa pagpahigawas sa Dios sa iyang katawhan gikan sa pag-ulipon sa mga Ehiptohanon. Ug apil sa Exodus ang pagpadayag sa iyang gahom ngadto sa mga kanasuran. And previously itong labi na kagahapon makita nato nga ang kasing-kasing ni Paraon na repeatedly sige pagahi sige research sa sugo sa Dios. Mo hinungdan pod nga iabot na sa punto nga taas na kayo ang escalation, habog na kayo ang pagsaka sa mga hampak. O kini nga chapter, kining darkness, kining chapter 10 verse 21, nga kita ato diri nga ang kagit-ngit diri becomes the second to the last plague. Second to the last plague. Manhimo siyang ikaduwas katapusang hampak, gi-intensify diri, gipakusgan sa Dios ang judgment diri, samtang gipreserbar niya ang iyahang mga katawhan ng mga Israelita. And the hidden theme niini nga passage is that God's judgments are both corrective for the stubborn and protective of the faithful. So, di pareha siya, Pastor Andrew. Doon na kitawag og correction para sa mga gahi,
protection para sa mga matinud-anon. Di na parehas. So mo doon ay culmination ni ini in Israel's liberation. Doon na tayo tulo ka mga danon nga mga kamatuoran nga ato ang pagkasusihon. Number 1, the reality of divine discipline. Paliw kog basa balik Pastor Andrew sa 21 to 23. The reality of divine discipline. Nag-ingon diri mga higala. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron maputos sa kangitngit ang tibuok Ehipto. Usa ka kangitngit nga daw mahikap tungod sa kabaga niini. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ug naputos sa bagang kangitngit ang tibuok Ehipto sulod sa 3 ka adlaw. So yung masulti ni Maning Evangelist ba? Well, makita na to dire no nga it's a different na pud nga level no gipasakaan na pud sa Dios ang iyang hampak tungod sa pagka maggahi pud sa kasing-kasing ni Paraon no. So imagine having a land no being subjected to kanang grabe nga kangit-ngit tulo ka adlaw nga kangit-ngit pila para imagine na to ha pila pa gani ka adlaw or may tag oras ra nga brown out mura na tag kuno it's different no uncomfortable na kita imagine 3 days no nga kangit-ngit how would that feel like unimaginable. So may siya masulti ni Maning. Ako ra pong ikakuan so tino nga kung kita mga higala no if ang Ginoo na mo tawag nato dili ta padugay-dugay kay dita mo abot sa point nga pangitngitan tas Ginoo dita mo sugot mga higala no nga kung gitawag ta sa Ginoo dili ta mo sugot nga ingana na ang hampak nga moabot sa atong kinabuhi. Nindot kaayo nga di ta mangitngitan no kay kinahanglan tag kahayag ginahanglan ta og kanang hayag nga palibot. Yung sa lang tawon sa verse 21 ba higala. Yun ang Ginoo kang Moses iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron maputos sa kangit-ngit ang tibok yuta. Diyon sa ni Pastor Andrew yung kamot isa ra. Then usa ka kangit-ngit ni siya nga daw mahikap tungod sa kabaga ni. Giisa ni Moses ang iyang kamot ug naputos sa bagang kangit-ngit ang tibok Ehipto sulod sa 3 ka adlaw. Agoy di sao naman lang ni. Teo di ko ng verse 23 wala kilit anay ang mga Ehiptohanon ug wala migula sa ilang mga balay sulod sa 3 ka adlaw so gawas ka nga kay makita. Ang kingit-ngit kani mura nagug mahikap mo sa kabaga. Then apan hayag didto sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita. So kini siya kangit-ngit Evangelist Mav, this is not merely a natural phenomenon. It is a purposeful act of judgment nga gi-reflect sa Dios ang iyang control over creation and human decisions. Kaya sa Dios ipadangat ang iyang kabagga sa kangit-ngit sa kalibutan nga bisag unsaon na tog flashlight, bisag unsaon tog pasiga sa ato ang mga gadgets ug atong mga gamit, di gyud siya kasarang sa kangit-ngit. Pwede na Pastor Michelle, pwede kayo na sa Dios. Amen. Masig manghinambog ta karon na mati ay kung sa mga panahon na nga dig ako ning pasigaon ning ako cellphone. Kung mingon ka og 3 ka adlaw madaldala na sa tong generation kay high-tech man taron Pastor Andrew. Pero what if ingon ang Ginoo big 30 ka tuig? No. Wow. Tanan na itong mga gamit, mga daot na tanan. Yung unsaon yung pag-function sa mga solar. Unsaon yung daghang kang mga daot 30 ka tuig daghang kang mga matay nga mga kahiyupan nga mga matay ng tanom. Right. So ayo jodoga ingon nga di ka mahadlok ni ini kay depende yung pud sa takahitik kay at bangan puta sa Dios, banggaon puta sa Dios. So agi mo ana. Ako pa nimo. Imo na lang i-recognize that God disciplines not just individuals but also nations when they oppose His will. Kung supak man kasi kabuton sa Dios na ako'y tambag nimo ha, ayaw na lang yun kay ang Dios ra ba mo disiplina yun na. Ayaw sige tuon ng mga wali sa ubang mga pastor mingon sila God is love, God is love, God is love. Mao nang dili ra ko niya disiplinaon kay God is love. Sayo sinuna ang Dios mo disiplina gina siya samot na sa iyahang mga gihigugma. Ug ang disiplina Pastor Andrew bisan tuod painful kaya na siya na ada disiplina nga dili ka masakitan. Painful man gina kay ikaw kunoy
ikaw kung na ma-train para mahimo kang disiplinado nga tao. Ang purpose niini, ang tumong niini is to awaken repentance and align hearts with Him. Para sa mga gini ng disiplinado sa Diyos, aron nga mapag-uta. Aron mo usab ta. Ug aron matakdo ang atong kasing-kasing sa iyang kabubuton. So sa atong kinabuhi, i-consider ang mga areas where God's light exposes spiritual darkness and invites confession and repentance. Matag adlaw mas maayo kayo susihon na to ang atong pagkatawa, ang atong kasing-kasing atong kinabuhi. Diin asa gi-expose sa Dios ang atong espirituhanong kangit-ngit. Daghan mong kong mga panahon nga makaingon na tang natuman ako sa kabuton sa Ginoo, pero what if gitawag ka sa Ginoo nga mahimo ka preacher, gitawag ka sa Dios nga mahimo ka nga usa ka magwawali, gitawag ka sa Dios nga mahimo nga imong pasayloon ang imong kontra, gitawag ka sa Dios nga tabangan nimo ang mga nagkalisod labi na sa financial, pabungol-bungol ra ka, pabungol-bungol ra ka, basig madisiplinaan ka sa Ginoo. And by the way, Pastor Andrew, katong ingon ni Pastor Michelle ganila nga, darkness is a vivid metaphor for spiritual blindness and separation from God. Sama nga ang sa kalibutan, Pastor Andrew, nga kung mawala ang adlaw, di ba puli ang gangit-ngit? Inana na. Kung wala yung presensya sa Diyos, kung wala gid ang pulong, ang tinuod, matabunan tas kangit-ngit. Kung iyo mo lang taon, kaya ra mo di sa Diyos bulago niya ang kahayag ang ngit-ngit. Ang dapit sa Israel, ang dapit sa mga Israelita nga na nagipuyan ba nga nagpuyo dito sa Goshen, hayag raman sila. Puro ang mga Egyptians nga naa sa lain nga mga regions sa tibuok ka Ehipto na puno sa ngit-ngit. So adunay condition that only God's mercy can dispel. Adunay condition sa imong kinabuhi nga siguro makasinati kag makaingon kag ngit-ngit pas kuha ni asfalto ni nga ako ang kaugmaon ba sa Landro. Miingon pero ingon ka na ako nga kung naay presensya sa Dios, naay pulong sa Dios nga imong gituman, hayag pa sa udtong tutok nga tuwa nga kinabuhi. So na kay madugang ka na ba sa Landro before tayo proceed sa point number 2? Nindot kayo no nga atong ang bersikulo nga atong nabasa karon og sa gipasabot pa ni Dr. Faulkner nga ayaw gyud higala pagpahimulag diha sa presensya sa Dios kay sa dihang mahimulag na ka sa presensya sa Dios, grabe ang kangit-ngit ang imong ma-experience na higala. Ug dili ganahan ang Dios nga magpabilin ka diha sa kangit-ngit gani mao gani ang gipadala si Moses kay daw ang mga Israelita naa sa kangit-ngit na ulipon sila. Ikaw usab higala nga naminaw karon nagtan-aw sa live, pwede ka nga ipahigawas sa unsa man nga kangit-ngit nga imong na-experience karon, ipagawas ka sa Dios ni ana. Na point number 2, i-adjust mo yung basa 24 to 26. 24. Gingon din, no? Finally, Pharaoh called for Moses. Go and worship the Lord, he said, but leave your flocks and herds here. You may even take your little ones with you. No, Moses said, you must provide us with the animals for sacrifice and burnt offerings. All our livestock must go with us. Not a hoof can be left behind. We must choose our sacrifices for the Lord our God from among these animals, and we won't know how we are to worship until the Lord, until we get there. Si Buano pa sa Andrew? Nag-ingon diri sa 24 mga higala, gipatawag sa hari si Moises og giingnan niya, makalakaw na kamo aron pag-alagad sa Ginoo. Makauban kaninyo ang mga bayi ug mga bata, ang inyo lamang mga karnero, mga kanding ug mga baka maoy ibilin dinhi. Si Moises mitubag, kun mao kana kamoy maghatag kanamo og mga mananap nga among ihalad sa Ginoo, nga among Dios. Kinahanglan dad-on namo ang tanan namong mga hayop kay magpili kami sa among ihalad sa pagsimba namo sa Ginoo nga among Dios. Sa pagkakaron, wala kami masayod unsay among ihalad. Masayod ra kami inig abot namo didto. Kuya, waling
Ginoo sa kay si Moses pag siya kabalo po siya ihalad gani kay nagagad po siya sa Dios. Amen. Pastor Andrew, kung unsa klase siya sa mga mananap ng iyang ipahalad sa Dios, kita kay magbuot-buot ra man taga tuwa sa. Pero ingon kita ni mo diha ba nga wa gani si Moses sa ipadala na tanang mga hayop kay o may kabalo kung unsa ipahalad sa Dios. Kinalandan una mo ang tanang namong mga hayop kay magpili kami sa among ihalad sa pagsimba namo sa Ginoo. Sa pagkakaroon wala pa kami masayod kung unsay among ihalad. Masayod na kami inikabot na mo didto. So imo lang tawo iban ma dunay necessity of wholehearted nga obedience kay hindi ko man ang Dios dadon ang tanang mga hayop kumiyo dadon dadon tanan. Pero, So, si Pharaoh, ni-bargain na po siya ni and exposes a partial obedience nga pattern. He seeks relief while clinging to control. O kini nga partial nga submission mga higala undermines true worship and liberation. Usay makaingon bitaw ka nga ay okay rang Ginoo na, okay rang Ginoo. Depende man po sa unsay gipangayo sa Dios. Kay kung mingon ng Dios nga okay ra pug kuan, okay ra pud. Pero mingon ng Ginoo nga dili okay, ayo jud pug i-okay kay. Na jud absolute good nga katungod ang Dios nga mudiman siya kay una sa tanan siya tag-iya sa tong kinabuhi ug sa siya tag-iya sa kalibutan. So si Moses, ang ganahan ko ni Moses ani Pastor Andrew kay iyang gig-maintain ang sugo sa Dios. Israel must be released completely to fulfill the Lord's purpose and to demonstrate the Yahweh's supremacy. Uga kung atong tagali sa application Pastor Andrew, kung atong siyang i-apply sa itong kinabuhi, sama man guna nga ang captain sa barko ba out with part of the crew still on board and the mission is compromised. Similarly, kung doon na tayo partial obedience, makapahunong ni siya sa full deliverance nga tuyo sa Dios. Kung ang kapitan sa barko ni ship out siya with part of the crew still on board, the mission is compromised. Dili pwede nga kung unsay mga gipang require sa kapitan o unsay require sa barko nga sa pagpadagan niini, kung kulang-kulang nig mga tao o kung kulang gid mismo kung wala gid diha ang kapitan, ganun imo mo dyan ang padaganon imo na nga barko diha nga wala kapitan. Or kung wala diha ang nag-operate sa makina, ngano mo kang mupokus kag padagan? Mahuno nga to ang pag-abanti, ang to mahuno nga dapat hunungon gyud mismo ang ato ang pag-navigate. So dili maayo nga sa imong kinabuhi magpadayon kag ginhawa ning kalibutan, magpadayon kag negosyo, magpadayon kag trabaho nga wala naman di ka nagtuman sa kabuton sa Dios. May pagmuundang nagagisayo kay madaot ka sa unahan. So ang half measures in obedience reveal the heart's true allegiance. Dahil mga tao mingon, Ginoo, kung asa ka mo adto, musunod ko nimo. Pag-abot sa tinuod ng sitwasyon, Pastor Andrew, ay lisura man di dia Lord. Ay dirira ko kay mosamot ng Ginoo nako. Mga igala, ang tinuod gyud nga pagsimba nag-require na siya full surrender to God's will. Ay pag-ingon nga simba ka sa Dios pero ikaw ra day magbuot kung unsa imong ihalad, kung unsa ra may imong kung asa ka mo simba o asa ka mo simba, dili sa ako lang giingon bisan ang pagsimba mingon ang Dios dirita kung mingon ang Dios didto ka kung mingon ang Dios nga mo ni ihalad so may madugang ni man na Ivan Mao. God is very specific yun sa iya nga kanang when God requires something from us, as much as we can, no, by of course diha pud sa grasya, no, sa ato ang Ginoo, kung mahimo, no, 100% yun ang atong ihatag sa Dios. We cannot give him let's say 99.9%. It's not like safeguard, no, nga napay mabili, no, di gyud nato nga binlan ang Dios. Sumala sa gipangayo sa Dios, let it be, so be it. Kung inana ba, sama sa naitabo ni Moses aning panahon na, well, the Lord said tanang mga mananap. So even if moingon si Pharaoh nga mo negotiate siya nga
ibilin ra ning uban, pero mingon naman ang Dios nga tanan, so tanan gyud. So makita nato diri, it's the Lord is showing us how radical the obedience of Moses is, to such a point nga there's an absolute requirement from God to bring all animals mo gibuhat ni Moses. Yes. Ikatulo, nagbasa pa sa Misyon 27 to 29. Sige, 27 to 29. Gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya siya sila palakta. No? Gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya sila palakta. Giingnan niya si Moses, pahawa dinhi sa akong atubangan ug ayaw na gayod pagpakita kanako pag-usab, kay kun makita ko ikaw pag-usab, ipapatay ko ikaw. Si Moses mitubag, matuman ang imong pagbuot, dili na gayud ako magpakita kanimo pag-usab. Okay. Ang point number 3, mga igala, courage in the face of intimidation. Kung kadloko na ka, basurando, hulgao na ka, padayon pa ka, o muundang na ka. Padayon, primate. Yeah, pastor, di lang ko malagad si Ginoo, pastor, kitigbason mangguno ko. Sa iyo naman kinaisulti sa uban nga magkasuhan, pastor, ano mingon sila nga, ay, di lang ko sunod, pastor, kay bulagan mo uya, pastor. Ingon ko nung, bulagan ko nung niya, kung sunod mo ko sa Ginoo. So, unta ni nga kabuntagon nga dili ta ka ma-intimidated kung unsay mga hulga sa mga kinabuhi. Ayaw kalimot nga nining bahina nga si Paraon ni dumili gyapon siya. Yan nagpag ingon ang Biblia, gapagahi gyapon siya, gipagahi gyapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya sila palakta. Amen. And Moses warns that a night's journey is at stake. When si Paraon sa iyang gagahi niya, he ends the dialogue with a final act of defiance. Giingnan niya si Moses, pahawa din sa akong tubangan ug ayaw naggayud pakita kanako pag-usab, kay kun magkita ko ikaw. Kay kung makita ko ikaw pag-usab, ipapatay ko ikaw. Kahadlok. So, bato na pa sa Michelle, ginanaon ka. Mana kayo patawa. Lord tabang. Mahigala nga to ang mensahe ni ini sa itong pagtapos. When you are confronted with fear or threats or hadukon ka na by pressure nga makompromise imong faith, ako ang pasabton nga ang courage nato dapat nakagamot ni siya sa pagkagamahanan sa Dios, because the Christian must trust God's provision, remain committed to His commands, and lead with faith, not fear. Di man jud kalikayan na mga paghadlok sa kinabuhi, pero ayaw kalimot nga dili ka pasagdaan sa Dios, bantayan ka sa Dios, protektaran ka sa Dios, at imanon ka sa Dios. Amen. Salamat sa may kauban ng iyong kabuntagon, ang Dios magapanalangin kanimo.